from an SMNI broadcast featuring an interview with Palparan conducted by Lauren Badoy. In this interview, allegations were made associating Vice President Robredo, suggesting an alliance with CPP, NPA, and DF. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang ka na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Lauren Badoy ng SMNI, niredtag, fake news, sinirahan din pala itong si VP Leni Robredo. Yan guys, yan ang mainit na balita. Kasi naungkat din guys, naungkat din ng mga kongreso na talagang noon pa pala guys, noon pa talagang itong SMNI na to, lalo na sila Lauren Badoy at Eric Celis, nagpapakalat na talaga. At kung sino gusto nilang i-rectag, nire-rectag nila. Individual man yan, kita mo, ito diba, Leni Robredo, mga obispo, personalidad. So kahit sino, wala silang pinipili, basta gusto nilang tirahin, gagawin nila. Kasi nung panahon na yun, di ba, namamayagpag sila at walang nakakasita, nakakagalaw dahil nga pro Duterte sila, di ba? So alam naman natin yan guys. So kasi nga dahil sa tagal na, sabi ng mga congressman, talaga pattern na eh. Pattern na yung ginagawa nila. Kaya nga nahalungkat din ito guys. Di ba? Yung paninira kay, kasi siyempre i-check background nila kung ano yung mga pinaggagawa dati. Yun, isa sa lumitaw, itong si dating VP Leni Robredo, talagang, ang sabi nila guys, ito daw si Leni Robredo, lalo na yung angat buhay niya, nasa likod yan, si CPNPA, komunista. Di ba? Hindi natin maintindihan kila Badoy tsaka itong kay Ka-Eric na to sa SMNI. Puro komunista, NPA ang sinasabi nila, di ba? Kahit wala silang patunay. Na dahil nga dyan, di ba, sa kaka-disinformation sa mga iba-ibang individual, kagaya nga ni Leni na isang vice president, talagang siniraan pa. Huli siniraan nila itong si Martin Romualdez. Pero yun, di na sila umubra. Sabi ni Ka-Eric, gumastos ng 1.8 billion sa isang taon, pero napatunayan no, sa hearing, hindi naman pala. At itong source mismo ni Ka-Eric, hindi rin binalidate. Kumbaga marites lang talaga. Kaya ngayon guys, talagang pinag-uusapan na nga sa camera yung prangkisa na. Natapos na sila Ka-Eric, di ba? Nakulong na silang dalawa ni Badoy. Pero nakikita natin guys, mayabang pa rin sila ngayon. Hindi pa sila gumigive up. Kaya nga di ba? Ito ba yung pinaglalaban ng iba? Sabi nila, lalo si Roque, di ba? Bakit nyo kinikitil, di ba? Ang malayang pamamahaya. Malaya ba yan, guys? Di ba? Disinformation din, di ba? Malinaw yan. Malinaw yan na disinformation. So ito guys, panoorin natin guys, throwback tayo. Itong video na to, tapos na yung election. Tapos na yung election, sinisiraan pa rin itong si VP Leni. Diba? So again guys, ako hindi ko sinuportahan si VP Leni nung nakaraang election. Pero syempre, gaya na sinasabi natin, kung ano yung tama, doon tayo kakampin. This time, diba? Kasi nga, wala namang napatunayan. Sana kung napatunayan nila na ganyan, makukulong din si Leni Robredo. Pero hindi, diba? So yung angat buhay, ang alam natin guys, mga volunteer yan. Mga supporter ni VP Leni na talagang pinaglaban noong 2022 election. Itong si VP Leni ng mga iba't ibang personalidad. Nabuo itong angat buhay para tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Di ba? Kaya hanggang ngayon guys, di ba? Buhay pa. Buhay pa hanggang ngayon at talaga maraming nakikinabang at maraming natutulungan. So ngayon, sila Lauren Badoy guys. So, karma sa kanila guys kasi sila ngayon nasa baba. Di ba? Ganyan ang buhay guys. Di natin alam, di ba? Kung ngayon nasa itaas ka, mayabang ka, di ba? Wala ka sino, kahit fake news ginagawa mo, darating yung araw. Darating yung iikot din ang mundo. Doon ka rin sa ibaba. So ngayon, nandiyan na sila sa kulungan.
at hindi pa nila alam kung anong pupuntahan ng kanilang mga pinaggagawa. At itong SMNI, di ba? Prangkisa na pinag-uusapan. Posible na kasi nailusot na sa ano guys sa Kongreso. Sa susunod next sa plenary na nila pag-uusapan. Pero pinag-uusapan dito, it's either na talaga suspension na o ire-revoke na, tatanggalin na yung prangkisa kasi sila yung may karapatan pag talagang unti-unti na guys nabibisto ang SMNI. Yung mga pinaggagawa nila dati hanggang ngayon, nagkaroon sila ng katapat. Kasi guys, nung election dito mga to, mga Marcos to eh. Marcos Duterte yan sila. Pero hindi nila akalain guys, ngayon darating yung punto, di ba? Nakita natin na ngayon maka Duterte na sila. Ayaw na nila kay BBM. Kasi nga, mukhang taluwas na dun sa prinsipyo nila sinasabi nila. At itong si BBM guys, ang nangyayari ngayon, parang yung prinsipyo nila at saka ng sinasabi nilang kakamping, dilawan at yung mga ibang aktivista, mukhang isang layunin. So ano mga layunin, di ba? Na napagkakaisa nila. Una, yung West Philippine Sea. Di ba? Sila Rizal Ontiveros, yung mga liberal, yan ang gusto nila. Sa US tayo kumapit, saka sa mga kaalyado natin. Ayaw natin sa China. Kasi nung panahon ni Duterte, maka-China siya. So anong nangyari, di ba? Maka-China sa BFF niya, pero patuloy ang pangbabastos at pag-angkit sa atin. Ano pa? Yung pistok, guys, di ba? Gusto ng liberal, ng mga sila Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos, ng pistok. Kahit maraming challenges, hindi nagtagumpay, mga ilang dekada na yan. Pero, hindi pa rin tinatanggalan ng chance na magkaroon ng pistok. Di ba? So, tama naman, bigyan pa rin ng chance, di ba? So, ano pa ba? Yun paglaban sa disinformation, yun na yun. Di ba? Kinakalaban na lahat. So, nakita natin guys, di ba? Kaya nga, galit na galit ang mga DDS supporters, sabi nila, yung pula at saka dilaw, nagsama na pala. Pero kung nasa tama naman, di ba? Tayo, isko tayo guys, di ba? Pero, tama naman ang tinatahak nila. Ano nga naman kay Duterte tayo, alam naman natin. Kahit sa anong issue, mali naman sila, di ba? Kaya tama to. Sa sariling opinion ko, tama to, mali mga Duterte na sa kanilang paniniwala. So narito guys, panoorin muna natin itong si Loren Badoy throwback kung paano niya siniraan itong si dating VP Leni Robredo. Pasok. Working overtime with the recruitment, yan yung angat buhay ni Leni Robredo, mga kababayan natin, the people behind the angat buhay is PPNPA, NDF. In fact, there are now mga on social media, mga nanay na naghahanap ng mga anak nila na wala na, hindi na nila makita at ito yung nagsumali ng Leni Youth, no? So, they really are working overtime with the recruitment, yan yung working overtime with the recruitment, yan yung angat buhay ni Leni Robredo, mga kababayan natin, the people behind the angat buhay is PPNPA, NDF. In fact, there are now mga on social media, mga nanay na naghahanap ng mga anak nila na wala na, hindi na nila makita at ito yung nagsumali ng Leni Youth, no? So, they really are working overtime with the recruitment, yan yung So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang kasinungalingan lahat ang ginagawa, di ba? Nitong mga sila Loren Badoy, di ba? Kasi kung totoong NPA nasa likod yan, di dapat sarado na yung Angat Pinoy, di ba? Di ba? Ay, Angat Buhay guys, sorry. Angat Pinoy. Di ba? Dapat sarado na yan kasi galing naman pala sa NPA at saka itong si Leni Robredo, di dapat nakasuhan na rin kung mga NPA sila. So, dito natin makikita na kahit wala silang ebidensya, makasira lang sa kalaban nila, sa tingin nilang kontra sa kanila, talaga namang ipi-fake news o disinformation. So kayo guys, malaya kayo, basta tayo sa katotohanan tayo, hindi tayo sa apelido para sa Pilipino tayo, sa taong bayan tayo. Alright? So hanggang dito naman po, mga susunod po. Thank you very much.